Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Naku po, ano naman itong pinasabog ni Maharlika na meron daw isang mahalagang ebidensya? Si VP Sara? Or sino ba na pwedeng gamitin para ma-impeach si BBM? Kaya pala biglang nag-twist and turn ang mga desisyon ni BBM na gusto nang makipagbati kay VP Sara sa mga Duterte kasi baka nalaman ni BBM na ito ang pwedeng maging katapusan ng kanyang political career. Sirang-sira pa siya. Posibleng may kaso siya. Kaya nakipagbati para mapigilan si VP Sara at mga ibang mga tauhan o sino ba ang may dala ng ebidensya. Ang tanong, ano ba itong ebidensyang ito? Kasi marami nang sanabing, may ebidensya kami na ganito, pati si Miss Cathy Binag, may mga USB. Pero ang mga tao parang, nasaan na ba yung USB? Nasaan na ba yung mga ebidensya? Yung polvoronic video, pinagtatawanan lang ni Claire Castro. Paulit-ulit nang daw ang tanong ni Eden, hindi ba daw naguguluhan si Eden, hindi ba daw natatired si Eden na palaging nagpa-question tungkol sa polvoronic video, nasabi naman nila is fake. Pero ngayon, itong dalang-dalang ebidensya, of course, baka ito na talaga mga bibig, ang posibleng magluklok kay PBBM sa isang dihamak goodbye political career. So panoorin natin si Maharlika mga kabibigyan kung ano ba ang kanyang ibig sabihin. Marami ang nagtanong, ano ba yan Maharlika? Baka paek-ek mo naman yan. Baka sabihin mo na drama na ito. Sabi na isang netizen, kaya pala gusto makipagbati si BBM. Uy, wag kami. Nasa huli na ang pagsisisi BBM. So ito ang video mga kabibigyan, pinag-uusap-usapan niyo ng mga netizen. Grabe ito si Maharlika, ang dami pala itong dalang ebidensya. So ito kabibigyan, manood tayo ha. Wait for our share ko sa inyo. Pero depende talaga sa inyo kung maniniwala ba kayo kay Maharlika or hindi. Kailangan open your senses. Dapat alamin mo ang katotohanan. Okay, let's listen to this. Antayin nyo, may darating sa inyo na ebidensya. Pwede nyong magamit sa impeachment. Ebidensya na pwedeng magamit sa impeachment. Ni Bangag. Ni Bangag. Okay, fresh na fresh. Fresh na ebidensya. Hala. Ikaw, Bangag. Bangag, kaya ka ganyan, natatakot ka o baka natunugan mo? Hala. Okay? Parating na ang recording. Recording na naman kabibig ha. Sabi ni Maharlika, may recording daw. Nako, ano bang recording na ito? Alam niyo mga kababayan, hindi na muna natin ngayon i-mention. Mayroon, maliban sa mga ginawa mo, ninyo ng pamilya mo, nag-tridor ka sa bayan. Hala, ano kaya ito? Yung in-expose ni Atty. Glenn Chong na merong foreign intervention, may pandaraya si Satanas, yung in-expose ko nung nandun ako May 9, nag-live ako, na may mga foreigner doon. Noong May 9 election of 2022. At ang hawak kong ebidensya na hindi pa natin pwede nga pakita ngayon, eto ang maglulubog sa'yo. Hala, ano kaya ang hawak ni Maharlika na ebidensya, no? Nako. Sabi ng iba, baka ito ang rason kung bakit si BBM biglang bumait. Tapos biglang pinare-resign ang kanyang kabinete. Jutang James ka. Maraming 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ilan ba yan? Ilan? Okay, dito sa ebidensya na ito. Hala. Mananagot kayo lahat sa bayan na ikaw Marcos ay nakikipagsabwatan ka. Si Lisa Tanas kasama sa picture na hawak ko. Pati ang pamilya mong Bangag. Okay, wala pa na si Sandro. Ayun si Tampalusos na. So kaya ngayon, mga kababayan, pwedeng natunugan na nila ito. So ngayon, si Bangag, kunyari magkaisa, magbati-bati na. Bati-bati? Tapos kang gumawa ng high crime. 10 na mga judgment mong
alipores ang iyong mga gabinete. Nandiyan kasama na yan, no? Si Torre, si Uling Torre, si Lacanilaw, si Bonjing na, sana kunin na rin ang lupa yung nayubak na yan, yung isang kapatid niya, si John Vic, at si Marvel at marami pang iba, harap-harapang kinidnap nyo ang Pangulong Duterte. Tapos ngayon, magbati-bati na lang. Bakit po niya, mga kababayan, sinasabi yan? Kasi nga, nakikita nyo nga, mga palangga, na talagang ang mga tao ay galit na sa mga bangag nito. Kaya ganito niya ngayon, pabiktim, kunyari, buot-buutan, ay mabait na ako, magkaisa na lang tayo, chuchu-chuchu. Yan po ang mga taktika ng mga sindikato na kayang magpanggap na magbait-baitan at anytime pwede kayong gurgurin, pwede kayong dunggulin o kung ano pang mga kaletsyahan o kasamaan ang pwedeng gawin sa inyo. So yun, kabibig ha, yun ang shinare ni Maharlika. May ebidensya daw. Naku, ano naman tong ebidensya na ito? Ay naku mga kabibig, so maghintay-hintay tayo. Sabi dito, baka natunugan daw ni BBM kaya biglang bumait. Ito naman ang explanation ni ni Claire Castro kung bakit biglang bumait. Mabait naman si BBM, sabi ng loyalista. Bakit daw biglang nag-twist and turn ang mga pangyayari sa gobyerno ni BBM ngayon? So ito ang explanation ni Claire Castro. Naku. Ito ay laban kay Claire Castro at Maharlika. Ito ang bibig, makinig tayo ha. Nabanggit sa statement na it's something that has got to do with the election results. Ano po ba yung resulta ng election na mukhang hindi yata natuwa ang Pangulo at nag-trigger ng ganitong call for resignation? Aminado ang Pangulo na kulang. Kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno, kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero especially sa Senado. Pero kahit ano pa man yan, kung ano man maging-resulta, ganito pa rin dapat ang gawin ng ating Pangulo, mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng ating Pangulo. Referring to 12-0 po yung number na sinasabi niyo, target. Mas maganda kung 11-0. Yeah, mas maganda po. So hanggang kailan po kaya yung magiging action ng Pangulo? Yung kailan po namin malalaman yung magiging resulta ng inyong review sa performance? Kailan malalaman sino po yung re-retain at sino po yung aalisin na sa cabinet? Kung mapapansin niyo po sa bawat salita ng Pangulo, ang gusto niya ay mabilisan. So asahan niyo po ang mas mabilis na action dito. Hintayin na lamang po natin dahil ka-announce lamang po ito kahapon. Yung time frame? Yusek, how frustrated is the president for him to lead into this direction, asking all the cabinet to submit their courtesy resignation, and how big a factor is his most recent approval ratings? Approval ratings, recent, medyo mataas naman. So nakita naman natin na mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo. At hindi naman po kasi maganda rin sa parte ng Pangulo na isahin niya. Claire, inuubo na lang ako sa iyo. Di ba ang rason na gusto niyang pa-resignahin yung mga tag-kabinete dahil after ng election? Di ba naramdaman ni BBM na nakulangan ang mga tao? Tapos sabihin mo mataas ang trust rating? Paano tumaas ang trust rating kung nakukulangan ang mga tao? Dahil hindi nag-coincide yung mga sagot mo, Day. Parang hello. Ngayon po lang sinabi na naramdam ni Pangulong Bongbong Marcos na nakukulangan ang mga tao based sa resulta ng eleksyon. So based sa resulta ng eleksyon, mababa ang tiwala ng mga tao. Pero bakit sinabi mo mataas ang trust rating? Oh my godness. Naku po, ano ba naman to si Claire Castro? Walang script. Basahin mo muna ang script. Ang bawat secretary, alamin kung ano ba ang performance mo, kaya dapat lahatan po ito. Para sabi nga nila magkaroon ng elbow room ang Pangulo sa pagpili ng tamang leaders.
na mamumuno sa kanyang administrasyon. Nako po, for 3 years, wala pa rin palang tamang kabinete. Ano ba naman yan? Nagsasayang lang pala ng taon kung until now hindi pa rin nakapili ng mga tamang tao para mamalakad or umupo sa mga different cabinets. Sino ba ilalagay dyan? Natatawa ako sa mga explanation nila. Parang pinaiikot-ikot lang yung mga tao, ginawang tanga ang mga tao, courtesy resignation, tapos i-check pa pala yung performance. Dapat sana before courtesy resignation mo, chinek mo muna yung performance. And the next day, doon ka na maglabas na, ito yung hindi, ito yung kick out, ito yung mag-retain. Diba? Ay, ewan ko sa inyo. Ito pa. Another video, kabibig pa. Ako, niniwala ako sa statement nito, mga kabibig. Share ko sa inyo, mga kabibig, ha? Kasi, kay Clerk, punta tayo kay dito. Manood tayo dito, mga kabibig, ha? May ano tayo ba? Wide ang ating... Matawa-tawa naman niya. Ito ang naging prangkang reaksyon ni dating National Defense Secretary Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News kaugnay ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais nitong makipagsundo sa mga Duterte. Matatanda ang sinabi ni Marcos Jr. na ayaw na daw niya ng gulo at kaaway. Pero para kay Gonzales, insulto lamang ito sa mga Duterte. Paliwanag pa niya, bakit pa makikipagsundo si Marcos Jr. sa pamilya Duterte kung naipakulong na nito ang dating Pangulo at may nakaambang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para kay Gonzales, malinaw na isa itong anyo ng pambabasto sa pamilya. Correct, I agree. I agree with the statement of Gonzales. Pambabastos. Pinagtatawanan niya ang mga Duterte. Parang pinaglalaroan niya, pinapaiikot sa palad. Ito na nangyari, nakulong ka na. Sige, ngayon gusto kong makipag-areglo. Gusto kong maging friends ulit kami ni Sara. Gusto kong gagamitin ulit si Sara para mambudol ng mga tao. Ay, dapat mag-courtesy resignation ang mga cabinets ko. Para talagang sincere ako na gusto ko na ng peaceful, walang gulo sa politika. Yung gano'n ba? Magpa-interview tayo kay Katunying para more people will believe me. Ano ba naman yan? Tama, tama ang komento ni ano. Ang gawing tanga yung sabi mo, willing out. Pagkatapos mo ipa-arrest yung tatay, i-impeach mo pa. Tapos sabihin, hindi, kasundo na lang tayo. Mahirap yan. Ika nga, Tapos sinasabi na ang Malacanang ay wala nang hindi na magko-comment tungkol sa impeachment. Ayon ng Nako, ang anak mo ang unang pumirma ng impeachment tapos yung pinsan mo ang panghuling pumirma sa impeachment. Ano ba naman yan? Wala ka bang boses sa pamilya mo or sa kamag-anak mo or sa anak mo na wag anak? Kasi hindi yan maganda. Diba? Pero ngayon gusto mo ng reconciliation. Wag mo nang insultuhin pa. Kasi lalo lang magagalit siya. No? Dahil dito, payo ni Gonzales kay Pangulong Marcos Jr., itigil na ang pagkukunwari at huwag nang magbalat kayo at kunwari naghahangad ito ng pagkakaibigan. Agree. Tama talaga. At akala mo malilinlang mo si VP Sara, yung una, nalinlang mo, nabudol mo kasi nandun si Aimee, baka si Aimee nabudol mo rin. Pero ngayon mga tao hindi. Ay, ewan ko. Ay, nako. Lalo na kung ang kilos naman niya ay malinaw na salungat sa kanyang pinagsasabi. Kung may gagawin siya, tuloy niya na. Huwag yung kunyari, friendly siya. Dapat kung may gusto siya, may binabalak siya na para ibagsak yung kalaban niya, linawin niya at ituloy niya. Wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ng mga Duterte, kaugnay sa panibagong pahayag ni Marcos Jr. Sa kabila nito, matatandaan na nauna nang iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya ang klase ng taong pumapayag sa areglo, lalo na sa mga taong anyay ng gulo sa kanya at sa kanilang pamilya. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Kung nakikita ng mga Bisaya ba na itong taong ito hindi sincero, bakit ko pa magpapa-reconcile? Para ano? Para maglalaro ulit? Naku, ewan ko kabibig. So yun kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano kaya ang ebidensyang
hawak ni VP Sara ba o ni Maharlika? Kung may hawak si Maharlika na ebidensya, posibleng na-forward na niya ni VP Sara. At kaya daw nakipagbati si BBM. Kasi takot. Nako. Yun nakabibig ang ating Dries Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.